Magplano ako. O sige, punta tayo ng Manik's house. Since nandun sila Yuki. Yes, sila Yuki po yung tinutukoy ko, yung family A, family I. Magplano ako. O sige, punta tayo ng Manik's house. Since nandun sila Yuki. Yes, sila Yuki po yung tinutukoy ko, yung family A, family I. Sorry mali ba ako ng ano. Basta yun yung alam ko pronunciation. Kasi hindi ko yan sila masyadong ano, kaya hindi na ako masyadong nakakanood, no. Syempre busy din ako sa drama ng pamilya ko. Then, ang nangyari nun is, pumunta kami, samahan kita. Naalala ko, nasa sasakyan kami, nadadasal kami. Umiyak si Monica. Matapang lang yan, hip-hop lang yan, pero malambot ang puso niyan eh. So yun, punta kami ng Manik's house. Sabi ko madala akong bumila, pero yes, it's a setup. Sinetup ko talaga yun na pumunta ako doon, kasama ko si Queen Manny. Pero, may mga videos ako dito na hindi lalabas. Unless, tarantaduhin ako ng family A, pero may usapan kami at nakakita ko maayos na nakausap. Wala akong ilalabas. Okay, lahat to naka-video. Pero pagpasok ko kasi, nauna ako. Then, si Vince. Tara fam. Pagkapasok ko ganun, kasi nasa likod ko. Di pa siya sumabay sa Queen Monica. Sumabay siya, kasama niya si Peter. Hindi ko alam na si Peter naka-live pala. Live ng ganyan. So, okay. So, kami dire-diretso. Knowing all, video. Then, pagpasok na Queen Manny, nabalta ako dito, ganito, ganyan. Pagpasok na Queen Manny, umalis ang sila Yuki, umalis ang family. Kasi, hindi sila komportable, alis na lang, tahimik na lang. Then, si Queen Manny sabi ko sa kanya, tara na, umalis tayo. Pinakautan ka na eh. Kumbaga, nilapitan mo na, pumunta na tayo dito, kasipan na to. Which I don't do, alam niyo yan, guys. So, nung umalis na siya, tara na, uwi na tayo, Queen Manny. Okay na, tara na. Then, si Queen Manny, hindi. Tagal ko inantay ito eh. Gusto ko talagang makausap. Gusto niyang harapin yung problema niya eh. Okay. Sugod siya ganun. Kung makikita nyo, kasi ano na ito eh, wala na ito dito uploaded. Kung makikita nyo, nakalagdad pa yung book namin nun. Naglalakad ako, sabi ko, shucks, mukhang gulo to. Kumuha akong palali ng book. Matali ako ng book habang naglalakad. Kasi baka magkagulo eh. Habang naglalakad ako, tatali ako ng buhok. So, ginawa nila nagtatagal ng buhok ng puson. In case, you know, alam mo naman tayo, sanay tayo sa ang bata, di ba, na baka kasi magka-bardagulan, you know. So, yun, lakad kami. Pinasok ni Queen Manny, talagang, aggressive siya. Talaga niyang harapin. Pasok siya, papasok niya. Kumusta ka na? Ganto ka. Siyempre, ang mga kapatid, gumon agad. Okay, bakit? Etc. So, nagpakaparata ng mga salita, no? Pero naiintindihan ko yung mga kapatid ni Yuki kasi sila ay naka-defense mode at hindi sila sanay sa may nag-video. Bakit? Wala kaming alam. Karapatan din namin na may alam kami pag binidyohan kami. Ang point of Queen Manny, karapatan ko din to, protection ko to. Kasi palagi ako nasisiraan na wala akong ebidensya. So, naka-video. Pero naka-live pala. Actually, that time, sa kwarto, hindi yung time na sinek ko, hindi yan masyadong na kasi sobrang labo kasi nga yung internet, yung signal. Then after nun, malis na kami. Kasi nagsaltaan eh. Sigawan na. Alis na out. Pagka-out namin, may mga nag-open na mga taga-Manik's na hurting sila kay Yuki. Yun yung mga trending si Shalane and si Ella. Si Shalane kasi na-meet ko yung nagpunta yan ng One Night Only kasi sinama ni B. Si Ella naman, doon ko lang din na-meet. Nag-open sila kay Monica. Actually, sila yung mga humingi din talaga ng help kay Monica, no? So, may mga tampuhan sila na hindi nila na-address sa bawat isa. Yun yung kumakalat na mga nasa TikTok na what happened, Mami Oni, ang random, ba't ka nandyan? Bakit ganito nangyari dun sa Shalane, sa bata, ganyan. And then, after that, habang nag-interview, pumunta ulit sila. Kasi siguro, nakita nila na binivideohan pa rin, may nagsasalita. Pumunta sila, edi siguro ulit si Pero magkalayo na that time. Ito sila, yung family ito si Monica. Siyempre ako nakawak ko yung Monica. Kasi ako, nasa isip ko noon, kantiin lang si Monica. Subukan nyo lang kantiin si Monica. Ano rin ako kumbaga, wait lang Kwento lang to binabalik ko lang yung pakiramdam ko that time. Okay? Pero ngayon okay na
Yung pakiramdam ko nun parang putang ina. Subukan nyo lang talagang kantiin si Manika. Maano lang talaga hibla ng buhok na to kasi sugod na sugod eh. Pero guess ko yung defense mode sila. Subukan lang talaga mag-uubusan tayo ng yaman at power dito sa social media. Diyos ko, mag-uubusan tayo ng katoksikan. Di nyo ako mauubos. Ganon yung tingin ko. Like, wag si Manika. Kasi hindi mo pwedeng ikaw lang nakakampihan. Si Manika din may kakampihan. May nagmamahal din dyan. Okay? Ganun yung pakiramdam ko. But still, pinipili kong gumitna kasi pareha silang mga maiinit. Ang nakikita ko, hindi na si Manika at saka si Yuki nag-aaway. Yung kapatid tsaka si Manika na. Kaya si Yuki parang siya rin yung gumigit na. You know? Siya rin parang hindi niya rin alam. Kasi nasasaktan yung kapatid niya pero siya gumigit na siya. Na dapat sila yon. Pero amin natin, very aggressive si Manika kasi gusto niyang harapin. Ano yung sinasabi mo sa akin? Sabihin mo sa harap ko, lahat ng ginawa mo sa internet, yung mga script na pinagawa mo sa mga dati umalis dito, etc. Aminin mo. Bla 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 bla. Ending, sinigaw ko doon. Putang ina, bakit ba tayo nandito? Kayo naman magkaaway, kayo naman may shit eh. Kayo naman yung may kagulok. Mag-usap kayo na as kayong dalawa lang. O sige, kami, kasama kami, pero kayo. Kayo yan eh. Hindi kami parte, kumbaga supporting lang kami. So paulit-ulit kong ginigita talaga na, o kalma, yung boses mo, masyadong mataas, sandali. Pero pag naagrabyado si Manika, inaamin ko talaga na nadadala din ako ng emosyon. Sige, sandali, putang. May ganon. Then after that, pumunta kami sa loob ng parang sa nag-photoshoot. Grabe, nakakaya kay Manix na storbo ko yung photoshoot nila, ganon. Ng Bomilab din, nag-shoot na sila ng Bomilab noon. Grabe, sobrang thankful ako kay Manix. Well, anyway, bago yun, pasok ako. Stressaan si B. Nakikita ko yung bad trip sa akin ni B kasi